Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian D. Mendoza. Dito po ang aking daily devotion ngayong araw, July 31, 2025. Ngayong araw po ay ating tutuloy ating series which is a 7 meditation. Specifically, ang topic po namin for this day is about post-millennialism. Ano ang pinaka-biblikal na katuruan tungkol sa end times. Now, ang ating talata po ay magagaling sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Sabi po rito, basahin ko po. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign in David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness, from that and on forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Now, pang ating mas manawan kung ibig sabihin ng talatang ito, at upang mas maintindihan natin ating devotion, ngayon pa tayo ako sa ating mga teachings for today. Una po, the gospel will advance powerfully in history before Christ returned. Alam niyo po, wala pong makakapigil sa plano ng Diyos. So, bago po dumating muli ang ating Panginoon sa Kristo, the gospel will spread across the world, wherein it will transform many lives and many nations. So, itong mission na to is winning. It is definite. Ikalawa po, Christ's reign from heaven is now transforming the nations on earth through His church. Ang Panginoong Diyos po, si Kristo po, He isn't waiting to rule. Kasi kahit ngayon po, noong man, He is already reigning. And sa pamagitan po ito ng church, He is bringing light, He is bringing truth and justice to the nations. Ikatlo po, the millennial reign of Christ is a real, ongoing era of kingdom influence, not merely symbolic. So, tayo po, we are currently living in a time kung saan active po ang kingdom ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tawag po na millennial reign isn't just future event, dahil ito po ay nangyayari na kahit sa ngayon. Ngayon po tayo patadako sa ating application. So ito po yung mga dapat natin gawin or apply sa ating mga buhay. Ano po? Trust that God's kingdom will continue to grow and conquer all the nations of the world. So even if yung buhay natin, it gets harder, even when the world seems dark, tandaan po natin that God is in control. Alam ng Diyos kung ano yung mga papaintulutan niyang mangyari. And all we can do is to trust Him because His kingdom is already advancing and wala pang makakapigil dito. Ikalawa po, work to transform our culture to reflect the values of God's kingdom. Maging ilaw ka kung nasan ka man, whether sa school, sa work, or kahit sa bahay niyo. Dapat you stand for the truth. You stand for justice. And huwag mo kakalimutan mapagpatawad, mapagmahal, and dapat you live out the gospel in your everyday life. And last but not the least po, join the church, the army of God that advances the agenda of King Jesus. Ang church po, hindi po ito isang building. Ito po ay isang movement wherein ito po ay mga tao na naniniwala na nanampalataya sa Diyos and be part of it. Dapat you serve